Ang tanong ngayon, sino ba yung mga involved pala? Sino ba yung may mga flood control project? Hindi ho ba yung mga kongresista din? Opo, opo. Prof, siyempre, yung mahiya naman kayo na naging mensahe ni President Bongbong Marcos sa harap ng mga kongresista. Ang tanong ngayon, sino ba yung mga involved pala? Sino ba yung may mga flood control project? Hindi ho ba yung mga kongresista din na nagkaroon ng mga project na ito? At saka naging ano din, parang sabi ng ilan, parang awkward kasi nagtayuan, nagpalakpakan, so gusto nilang maimbestigahan at malathala yung mga pangalan nila. Kung sakali man kung meron man, kasi siyempre ang Pangulo mismo ang personal na pumunta sa mga lugar, nakita niya madaling nasira yung mga proyekto, tsaka hindi maganda ang pagkakagawa, Prof. Oo, alam mo yung kung sino, dapat ang tumayo lang din yung tunay na minority at si Congressman Toby Chanco. Bakit? Kasi second day pa lang sinabi na pinatutuhanan ni Congressman Chanco yung sinabi na allegation ni Mayor Magalong, yung 777. SO. Lumalabas, no? Kaya nga ang sinabi ko doon sa isang ako'y natanong, very tenuous ang hold ng Senate President at ng Speaker. Kasi, oo, kayo ang nahalal, pero sa House talagang umuuga. At ako'y nagulat na naibigay ang majority floor leader sa isang hindi naman neophyte kasi second term niya sa opisina, pero he is the youngest in congressional history to assume the majority leader position. He is 31. Ang dating pinakabata ay si Congressman Turing Tolentino, no? But he was like 35, I think, or 36. So si Congressman Sandro is the youngest in congressional history to be majority floor leader. And for me, that is an ascension preparing him for a bigger role. We might just be surprised for him to be speaker, if not in the second regular session, in the third regular session, going into presidential campaign period. Po, at bilang tugon dyan po sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Prof, ang Speaker of the House, kung namomonitor mo, sinabi na sumasang-ayon, accept the challenge, ina-accept po, tanggap po nila yung challenge ng Pangulong Bongbong Marcos na lalabanan po itong katiwalian. Ay, hindi ako naniniwala dyan. Madali man salita, talk is very cheap, especially in congressional politics. I do not believe that. I would want to see in action. Lalo na, 'di ba, isasabit ng Pangulo ang kanyang budget by August. Tingnan natin sa budget hearing, ang nahalal na appropriations chair si Congresswoman Swansing. Alam naman natin kung anong ginawa niya nung 19th Congress. Ang nahalal sa Senado ay si Senator Gatchalian. Alam naman natin si Senator Gatchalian, marunong yan sa numero, balanse. So tingnan natin kung paano yan gagawin. Kasi kahit yung panukala na i-open ang BICAM, madaling sabihin yan. Madaling mag-file ng panukalang batas. Pero yung aktual na gagawin mo, yung aktual na ipapasa ng 20th Congress, yan yung challenge dyan sa mga yan. Kasi of course, all of them will say, oh, we will follow the President. And then, if they do not follow the President, we will want to see, totoo nga ba na okay lang sa'yo na reenacted budget? Kasi yung reenacted budget, lumalabas dyan ang power na sa Presidente. Kasi siya, kung ano man yung kwan, i-realign lang niya yan dahil wala na, hindi na napondohan na yung project na yan kung natapos. So ang daming masalimuot na pagpasok dito. I would rather have him saying na, I will adopt the FOI, I ask Congress to liquidate, not by certification, but to actually liquidate just like what the executive branch is doing. Maraming madali mong gawin na hindi mag-cross sa politika. The moment mag-cross sa politika, alam natin hindi yan masusunod.
Opo, at syempre, bago ko lang ipasa kay partner Admar, Prof, nakikita natin ngayon na yung Kamara, parang may division pa rin, napupolitika pa rin. Ganun ba rin ang nakikita mo, Prof? Since alam natin na yung Pangulo mismo ang humihikayat na tigilan na ang pamumulitika para matutukan yung mga serbisyo, trabaho tayo para sa mga kababayan natin. Pero ganito yung nakikita natin mismo sa loob ng House. Yun nga ang Jade, ang ironical eh. Ang leader mo nagtatawag na magtrabaho tayo. Eh, 'di ba si Vice Presidente ang sinabi lang niya, gusto ko lang magtrabaho. Oh, ngayon ang utos ng presidente magtrabaho tayo pero makikita mo, magpa-file sila ng reconsideration sa Supreme Court. Oo, tama, karapatan nila 'yon, pero tingnan naman natin 'yan, unanimous decision 'yan. Very rare ang Supreme Court magbigla na lang kakabig. Pangalawa, ang titingnan natin paano itatrato ni Speaker Romualdez ang budget ng Office of the Vice President. Ang balita ko tumaas galing sa DBM. Dun sa NEP tumaas, no, compared dun sa last year, no. Alam mo, may mga bagay-bagay na titingnan natin kung talaga nagpapakatotoo at kung talaga may political will. Right now it is too early to say kasi umuuga ang leadership. Nagulat ako dun sa pagsasalita ni Congressman Toby Chanco. Akala ko settled na, no? Kahit nga yung minority 3 days, nag-meeting na ng 3 days before the opening of the 20th Congress. Alam na nila na sila ang minority kaagad. Wala pang plenaryong desisyon. So, talagang makikita mo, company union niya ang minority sa House. Yung minority sa Senado, napaka-interesting, no? Kasi mga veterano, si Soto, si Lacson, si Legarda, Zubiri, no? Dalawang dating Senate President. So si Risa lumakas ang kanyang grupo ngayon at nag-meet kaagad kahapon at pinag-usapan. So natutuwa ako dun sa galaw ng minority sa Senado. Yun sa House, wala tayong magagawa. Ay talagang company union. Pero ang magandang panuodin ang pag-uga sa liderato ng Speaker at Senate President. At mukhang yung pag-ugang yan nanggagaling sa kanilang bawat kampo. Magandang umaga. Kasi Opo. I'm sorry, isingit ko lang kasi nagkakaturuan sa insertions.